Magandang araw at magandang gabi po sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video na ito. Welcome po dito sa AMBO Avoy Mix Video. Ngayon po ay bibigyan natin reaction ang balitang ito. Siyempre sa West Philippine Sea na naman ito or sa mga Chinese na intruder, na mga gobyerno na lang intruder. So ito yung balita mula sa UNTV. Ito ang balita. So i-play natin at sama-sama natin bigyan ng reaction dyan sa comment box. So ito po. The Chinese government cannot deny that what they're doing there is actually a marine scientific research. Dalawang Chinese research vessel na pumasok sa exclusive economic zone ng bansa ang kasalukuyang minomonitor ng Philippine Coast Guard. Ito ay ang Zhangyang-hong 302 at Tanzhou Herhao. Sa pamamagitan ng dark vessel detection ng Canada, natukoy ang dalawang research vessel. Na-monitor kaninang alas 8 ng umaga ang Zhangyang-hong 302 sa layong 180 nautical miles sa baybayin ng Rizal, Palawan. Nasa pamamahala ang barko ng State Oceanic Administration na layong gamitin ng People's Liberation Army Navy sa oceanography. It is intended for use by So isa pong research vessel ng China na pwedeng magbigay ng information na talagang pwede, at malamang inuutusan na ito at sinasabing bagong intimidasyon para sa Pilipinas. Napakalaking advantage nito kung magkaroon ito ng tinatawag na oceanography o yung minamapa nila yung mga pwedeng taguan dyan sa West Philippine Sea ng submarine nila. Kung ito ay ma-develop nila, alam mo naman ang teknolohiya ng China, medyo okay na talaga . Nakakarating na nga sila sa buwan at sa Mars. Kung ito ay mapasa kamay ng kanilang mga kasundaluhan, yung Navy, easy-easy na lang sa kanilang lumaban. I don't know kung sa Amerika, dati na nilang na-grab ito by oceanography. So, dapat ito ay, kung may mga ganitong research vessel, hindi lang basta pinapaalis to. Dapat kinukumpis ka kung ano yung mga aparato na meron sila. Kasi wala silang permit. Tuloy natin. the Philippine Navy for oceanography. It has an overall length of 100 meters and 4,500 tons. The capability of this Chinese research vessel is to conduct deep sea survey. This is the reason why it is also equipped with remotely operated vehicle and even underwater drones. Ang Tanzhou Herhao naman ay namonitor sa layong 130 nautical miles ng Burgos, Ilocos Norte. Sabi ng PCG, hindi maikakaila ng China na nagsasagawa sila ng maritime science research. Sa ulat na natanggap ng PCG... Kaya po, malapit na. Halos dikit na sa isla natin. Dikit na. Kung nasa Pampanga, tanaw na yan ng mata. Malamang sa malamang. Dapat yan, kita mo nakabalik pa. Kung wala yung permit, dapat hinuli yan. Hinatak ang bargo niya at kinumpiska yung mga dapat kumpiskahin. Kung yan na research vessel na lang yan. Kasi walang permit. Bakit hindi pa nagawang hulihin? Yung bang mga barko natin na pang-monitor na lang ba talaga to? Sana hindi na lang tayo bumili ng barko kung pang-monitor lang. Dapat may action itong ginagawa. Hindi naman siguro hahantong sa gera kung uhulihin natin yan. So, hindi naman tayo nagmamarunong. Sa akin lang, siguro dapat ginagawa. Para sa akin, opinion ko lang po yun. So, ito yung malayang bansa, malaya po tayo makapag-opinion. Kayo, kung anong dapat ba? Hulihin o tumitingin na lang? Kasi pagka nangyayari, itong Coast Guard, minomonitor nila. Tapos nagsusumbong sila sa taong bayan. Parang ganun ang nakikita ko. Na instead na sila yung gumawa ng action, parang sila yung nagsusumbong. Sige, tuloy ulit natin ang balita. miles ng Burgos, Ilocos Norte. Sabi ng PCG, hindi maikakaila ng China na nagsasagawa sila ng maritime science research. Sa ulat na natanggap ng PCG,
Ibinibigay din sa PLA Navy ang nakukuhang datos ng mga ito. Bago dito, may isa pang research vessel na na-monitor sa hilagang bahagi ng bansa ngayong linggo. Pero nakabalik na ito sa China. Ang PCG agad i-deploy ang kanilang air assets para i-monitor ang mga research vessel. Nagsasagawa rin sila ng radio challenge para questionin ang pananatili sa lugar ng mga barko. Pero, regarding dun sa radio challenge, ilang beses tayo nagre-radio challenge sa kanila. Hindi naman umiimik hindi nagre-response. Although yung permit, yung kagaya nun sa malapit dun sa Batanes, alam naman natin na atin yung teritoryo. Alam din ng China na atin na yung teritoryo na hindi na contested yun. Atin talaga yan. Dumadaan sila doon ng walang pasabi. So ito ay maliwanag na kabastusan para sa isang bansa. Pinabastos muna yung karapatan ng isang bansa. Yan ba yung sinasabi na pag-uugali na meron yung China? Bastos, no? Nagkaroon lang ng konting kapangyarihan. Sabihin natin, naging makapangyarihan pero dinadaan nila sa nambubuli sila. Hindi dapat sa kanila yung kapangyarihan yun. Tuloy natin. Pero hindi sumasagot ang mga ito. Ayon sa PCG, malinaw na paglabag ito sa karapatan ng bansa dahil wala namang hininging permiso mula sa pamahalaan ng Pilipinas ang nasabing mga barko. But one thing is clear, no? They're violating our exclusive economic zone, and their marine scientific research is basically a violation of international law. We never permitted the Chinese government to conduct NMSR within our own exclusive economic zone. It's a violation of Part 13 of the Law of the Sea Convention. So Part 13 of the Law of the Sea Convention authorizes the coastal state to regulate, authorize, and conduct marine scientific research in the territorial sea and the exclusive economic zone. Ayon kay Professor Renato De Castro, pagpapakita ito ng China ng kanilang resources sa Pilipinas, lalo na't limitado lamang ang kakayahan ng bansa. So yung sinasabi ko, ito ay pagpapakita ng resources na kayang-kaya nila ang Pilipinas, anumang oras nila gustuhin. Pero ito, kagaya itong research vessels na, wala tong walang escort. Sana hinuli. No? Kahit isang linggo, detain natin dito, tapos imbestigahan. No? Kunin yung mga aparato. Tingnan kung yung mga nakikitang drone sa karagatan, doon ba galing? Baka doon sa barkong yun, naglalatag silang mga drone doon. Di ba? Sabi nga, research vessel. Pero, siyempre, hindi naman nila nalapitan. Hindi naman nila na-imbestigahan. Hindi na-akyat yung barko. Pwede kasing yun ang nag-distribute ng drone sa dagat. No, ilang beses tayong nakahuli ng Chinese drone dito sa dagat. Yung sa tubig, So, kung hinuli o hinatak, ang lapit na nun Dapat hindi tayo hanggang picture lang. Yung mga ganyang bagay lang, hindi naman yan siguro hatong sa gera kung huhulihin natin. Sana hinuli. At kinumpis ka yung mga gamit na walang permit hindi nagre-radio signal, walang permit. Ibig sabihin, kinukonsinti. Parang kinukonsinti natin sila. Di ba? Yun ang akin, Tuloy natin. There's also an element here of what we call Chinese gray zone operation. No? So, the Chinese are showing to us we have the resources capability to conduct surveys and exploration in your exclusive economic zone, but you cannot do it to us. So, China is impressing upon us, we are a great power, don't mess with us. Ang mga ganitong uri ng Chinese research vessel ay maaaring gamitin para sa scientific, civilian at military para sa submarine navigation at seabed mapping. Ang Pilipinas ba ay na tinatawag na psych na talagang hindi natin sila kaya. No, kung yun yung sinasabi niya na we are great, we are powerful, do not mess with us. Ibig sabihin, parang psycho war to Na psycho war na ba tayo? Kasi yun, wala. Research vessel yun
Maaaring yun may mga arm. Maaaring ang research vessel na yon ay mga sundalo ang laman sa loob. No, na may mga kasamang expert sa mapping or naglalagay sila ng mga drone sa dagat. Pero hindi natin malalaman yun kung hindi natin huhulihin. Ewan ko, dapat hinuhuli yan, hindi basta pinapanood. No? Kung sabihin natin hindi natin kaya yung kanilang Navy, yun di naman Navy, research vessel na lang yun. So doon magkakaalaman kung hinaltak natin yan dito, kung papalag ba talaga ang China doon. Ano pa yung ginagawang military drill natin sa Amerika? Ano na lang sasabihin ng ibang bansa na sumusuporta sa atin kung ganyan tayo, yung ating sarili hindi natin kayang tulungan. Diba? Masarap yung tumutulong ka, tapos yung tinutulungan mo, tinutulungan niya yung sarili niya. Ito may mga alok na tulong. Pero yung sarili natin, bansa, hindi naman dapat hanggang monitor lang tayo. Okay yun, nababantayan natin. Pero yung mga ganyan may pagkakataon tayo para hulihin, hilahin, sana dapat ginawa na lang natin. Yun lang po ang sa akin. Sige, tuloy natin, mga matapos. Hindi na nag-deploy ng barko ang PCG sa pagkakataong ito dahil sa layo ng mga research vessel, posibleng hindi na rin ito abutan ng mga barko at maaaring lumabas lamang ng EEZ ng Pilipinas. Isa pa yon, sa layo ng research vessel, dikit na sa mapa ng Pilipinas, sa Luzon. Paano magiging malayo? Maaaring yung sa ibang lugar, pero yon, malayo na monitor pero malayo. Parang, I don't think so. Kagaya dikit na eh. Hinintay nyo pang dumikit ng ganong kadikit sa lupa ng Luzon. Kung sasabihin malayo, I don't think so. Kung dapat nga hindi sila nakakalapit eh. Doon pa lang, naitataboy na. Pero kung ganun kadikit, dapat, tapos walang permit, dapat naharang yun. Dapat naabangan. Yung pagbalik pa lang, dapat naabangan eh. Ewan ko, no? Naabangan na dapat. Nakabalik na ng China, tapos saka nyo i-report. Pinas ang mga research vessel sa kamuling itong pumasok. Ryan Nakalali, News and Rescue. So hanggang dito na lang po yung video natin. No? Kung kayo po ay may masasabi tungkol dyan sa balita na yan, tungkol sa ating PCG, saludo ako sa ginagawa nyo na binabantayan nyo yung Pilipinas. Pero hindi lang hanggang bantay dapat. Umaksyon din naman. No? Yun lang ang akin po. No? Umaksyon hanggat makakaya yung hindi hahantong sa gera. Di naman hahantong sa gera kung makumpiska natin yung mga gamit nun o maharang natin yung research vessel pabalik. Maabangan. Diba? Ang galing naman dyan ng Pilipinas eh. Sa tambangan, yung inaabangan mo yung kalaban. So, yun kayo po kung ano pong masasabi nyo. Comment lang po tayo dyan sa comment box. Ito po ang Aboy Mix Videos. Maraming salamat po.